Magandang umaga, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Narito na ngayon ang latest sa ating panahon. Mga kaibigan, dalawang weather disturbance ang ngayon ay binabantayan ng Pag-asa dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero ituon po natin ang ating pansin dito sa low pressure area na narito ngayon sa may silangang bahagi ng Kabisayan. Approximately 2,000 kilometers po ang layo nito mula dito sa Visayan Islands. At ito nga po, kung magpapatuloy sa pagkilos nito ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Hiner Kitlong, ay inaasahan na maaaring pumasok dito sa lines ng Philippine Area of Responsibility either by Friday o by araw nga po ng Sabado. Ito nga po ay may tsansa pa rin na maging isang bagyo dahil nga po yan ay nasa karagatan natin at maaari pa itong lumakas. Sa ngayon po ay napakalayo po nito at hindi pa naman ito inaasahang magbibigay ng kung anumang epekto sa ating weather conditions dito sa bansa. Samantala, dito nga po sa may mas gawi pang silangan, ito nga pong Tropical Storm Genevieve ngayon ay nagpapatuloy sa pagkilos nito patungo dito sa may Hilaga at hindi naman inaasahan na makakaapekto dito sa Pilipinas at iiwas nga yan dito malayo sa Philippine Area of Responsibility at inaasahan na tatahakin ang landas patungo dito sa Hilaga. Samantala mga kaibigan, pumako naman po tayo dito sa may Pilipinas. Ang hanging habagat nga po ngayong araw na ito ay umiihip dito sa may extreme part ng Northern Luzon kung saan maaari tayong makaranas ng occasional rains na maaring magpabalik-balik ngayong araw na ito. Asahan po natin dito sa may Calayan, Batanes at Babuyan Group of Islands na maaari po tayong makaranas ng occasional rains na light to moderate ang lakas. Dala po yan ng hanging habagat na ngayon ay humiihip dyan sa bahaging iyan ng Pilipinas. Samantala dito naman sa may Metro Manila sa natitirang bahagi ng Luzon, ang buong Kabisayaan pati na rin ang Mindanao ay makakaranas lamang ng fair weather conditions ngayong araw na ito. Partly cloudy to cloudy skies lamang, still with isolated cases ng rain showers at thunderstorms ngayong araw na ito. Mga kaibigan, ang weekly outlook nga po ngayon ng Pag-asa, ang ibig sabihin po niyan ay makakaranas rin po tayo ng fair weather conditions sa mga susunod na araw. Maliban na nga lang dito sa may Batanes, Calayan at Babuyan Group of Islands, ngayon pong araw na ito, pati na rin bukas ay makakaranas po tayo ng occasional rains at magkakaroon naman po tayo ng improving weather conditions dito sa may Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng Kapuluan. Pagsapit po yan ng araw ng Friday at magpapatuloy po yan pagdating ng weekend. Mga kaibigan, kami magbabalik dala pa ang ibang impormasyon matapos ang ilang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry free. Sa Air 21, sugot ko, padala mo. Ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Hiner Kitlong, ngayon po ay nakakaranas tayo o maaari tayong makaranas ng El Nino conditions sa mga susunod na buwan. Sa ngayon po ay neutral pa po ang ating warming conditions sa karagatang Pasipiko. Ibig sabihin po niyan ay normal pa naman po ang init ng tubig dyan sa may karagatang Pasipiko. Nananatili nga po na nasa 60% ang tsansa na tayo ay makaranas ng El Nino conditions at ng mga epekto nito ngayon po ay buwan ng Agosto. Ngunit pagsapit nga po ng Oktubre hanggang pagsapit ng Disyembre o di kaya ay susunod na taon, 2015, ay magkakaroon po tayo ng mas mataas na tsansa na makaranas ng El Nino conditions dahil po mas iinit na ang tubig dyan sa may karagatang Pasipiko. Magkakaroon po tayo ng 50-50% chance na makaranas ng El Nino sa taong 2015 at isa nga po sa mga epekto nitong phenomenon na ito ay ang irregularity ng paggalaw ng isang tropical cyclone. Nitong pong, according po dito sa data ng Pag-asa, noong mga nakaraang taon kung saan nagkaroon po tayo ng El Nino dito sa ating bansa ay nagkaroon nga tayo ng irregular storm movement. Nagkaroon po tayo ng irregular storm counts rin. Nagkaroon po tayo ng 5 typhoons o 5 bagyo, 8 tropical storm at 4 na tropical depression. At isa nga po sa mga epekto nitong phenomenon nito ay ang pag-iba-iba na bilang ng bagyo at ang erratic storm movement. Nakita naman po natin dito sa ating cyclone tracks na kumpara po ito sa ating past data dito sa Pag-asa ay irregular nga po o hindi katulad ng ibang paggalaw ng mga bagyo itong mga cyclone movements kapag El Nino years. Ang isa nga po sa mga epekto nitong weather phenomenon na ito ay iniibay nito ang behavior ng bagyo dahil nag-iiba rin ang temperatura kung saan nagmumula ang mga bagyong ito. Asahan po natin na kapag tayo ay makakaranas ng El Nino conditions sa 2015 ay maaaring mas dumami o di kaya ay mas kumonte ang tatamang bagyo dito sa ating bansa at maaaring mas kumonte o mas dumami rin ang dumaan dito sa Pilipinas at mag-iba-iba ang lakas nito.
At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Please check our social media accounts and our website para sa latest weather information. Mula dito sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako ang inyong weather guide, Earl Figuracion. Magandang umaga sa inyong lahat.